Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang hapon sa lahat na aming masugid na tagapakinig. Naway nasa maayos kayong kalagayan at hangarin namin ang patuloy ninyong pagtangkilik sa lahat ng drama na likha ng Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions na inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. At ngayon, ating bigyang buhay ang isang karanasan ng lumiham sa atin na ating itatago sa pangalang Lena. At ganito ang kanyang liham. Till the end. Dear Tia Sofia, sana'y mapili ninyong bigyang buhay ang aking karanasan sa buhay. Hiling kong itago niyo ako sa ngalang Micaela. Bata pa lang ako ay sakitin na. Ang akala ko rin ay hindi na ako makapag-asawa pa. Pero kalaunan ay nakita ko ang lalaking magmamahal sa akin. Ngunit nang aking iluwal ang ikatlo naming anak, mas lalo akong naging sakitin, Tia Sofia. Buti na lang at mabait ang aking asawa. Pero mahigpit ang trato ng aking ama sa kanya. Hindi niya nakikita ang mga magagandang gawain ng aking asawa. Dahil ang gusto ng tatay ko ay sa may kaya ako makipag-asawa. Yan ang naging pagsubok sa aming buhay. Kung ano ang mga kaganapan
aking isasalaysay ang mga ito. Ganito po ang umpisa. But never made you stay. Akala ko hindi na maiisip ng aking kaibigan na makipag-asawa pa. Ako'y natutuwa sa'yo, Micaela. Ruben, sana'y mahalin mo at alagaan mo ang aking kaibigan. Huwag kang mag-alala, Laura. Aalagaan ko si Micaela sapagkat mahal na mahal ko siya. Akala ko rin, hindi ko mararanasan ang magmahal, Laura. Pero, hindi sumuko si Ruben. Minahal niya ako kahit ako ay sakitin. Alam ba ni Tata Istak ang relasyon ninyo? Alam niya. Yan nga ang problema namin ni Ruben. At bakit naman? Ayaw ba niyang maikasal ka? Dahil ako'y mahirap lamang. Pero, hindi yan ang makakawasak sa tunay na pagmamahalan namin ni Ruben. Tama yan, Micaela. Huwag niyo sanang patagalin. Nang sa ganun, masaksihan ko ang pag-iisang dibdib ninyo. Ibig mong sabihin, Laura, mag-abroad ka? Mahirap ang buhay, Micaela. Kaya susubukan ko. Kahit 2 taon lang. Kung hindi ko kaya, hindi ko na uliting mag-apply. Sinabi ko na sa'yo, ayokong maging nobyo mo ang lalaking iyan. At ngayon, gusto niyong magpakasal? Tay, mahal ko si Micaela. Kaya gusto kong hingin ang basbas ninyo para sa pag-iisang dibdib namin. Hindi ako papayag. Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi kita gusto para sa anak ko. Tay, kung talagang mahal ninyo ako, sana'y pahintulutan naman ninyo kung sana ko masaya. Huwag kang maging tanga. Anong magiging buhay mo sa piling ng lalaking iyan? Opo. Mahirap lang po ako. Wala akong ibang maipapangako sa inyo, kundi ang tunay kong pagmamahal kay Micaela. Hindi mo mabubuhay ang anak ko sa pagmamahal lamang. Umalis ka na. Ayaw kong makita ang pagmumukha mo. Ikaw naman, Micaela. Pumasok ka na rin sa iyong kwarto. Malupit kayo, Tay. Sana'y hindi kayo makokonsensya kung sakaling may masamang mangyari sa akin. Ruben, tumakas ako para makita lang kita. Mahal na mahal kita. Ikaw lang ang lalaking nagmahal sa akin ng lubusan. Kasalanan ko kung bakit ipinanganak akong mahirap. Ruben, hindi mo kasalanan kung bakit ipinanganak kang walang kaya sa buhay. Micaela, anong gagawin natin? Mahigpit talaga ang iyong ama. Kung mawawala ka rin sa akin, Ruben, mas maganda pang mamatay na lang ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Oh, Micaela, parang namumutla ka. Ruben, Ha? parang nahihilo ako. Micaela? Buti na lang nahawakan kita. Hindi mo ginalaw ang iyong pagkain, Micaela. Nagpumilit ka kasing lumabas sa ospital. Huwag kang umiyak. Makakasama yan sa iyong kalusugan. Wala rin lang akong halaga sa inyo, Tay. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan.
Ngayon, na may isang taong nagmahal sa akin ng tunay. Pero, pinagbawalan ninyo siya. Si Ruben ba ang ibig mong sabihin? Alam kong hindi na magbabago ang inyong isipan, Tay. At nang huminto na ang aking pagdurusa, mas maganda sigurong mamatay na lang ako. Akala ko po noon ay katapusan ko na sa panahong yun, Tia Sofia. Hindi na rin ako dinadalaw ni Ruben sa ospital. Ngunit dahil sa pagpaparamdam niya na mahalaga ako sa kanya, ay pinilit kong tibayan ang aking kalooban. At siyang naging inspirasyon ko upang ipagpatuloy kong mabuhay. Nang ako ay gumaling na, wala nang nagawa si Itay. Natupad na rin sa wakas ang kahilingan naming pagpapakasal. At pagkatapos kong iluwal ang ikatlo naming anak, nagkasakit muli ako, Tia Sofia. At ganito po ang mga kaganapan. Fallen apart, gone somewhere. Ruben, akala ko ba pumasok ka na sa trabaho mo? Baka mapagalitan ka niyan dahil palagi kang malate sa trabaho mo. May ginawa lang ako. At muntikan ko rin nakalimutan na painumin ka ng gamot. Ruben, pasensya ka na. Simula nung nagkasakit ako, pagkatapos ng ikatlo nating anak, naging sakitin na ako. Sana dumating si Nanay Ustang. Siya munang mag-aasikaso sa ating mga anak. Itong sipon ko, hindi pa kasi nawawala. Pero, saan naman tayo kukuha ng pangpasweldo natin kay Nanay Ustang? Huwag kang mag-alala. Kamag-anak ko siya. Dahil matandang dalaga siya, handa siyang tumulong. Buti pa si Nanay Ustang. Kesa naman kay tatay. Huwag mo nang sabihin yan. Ruben, Hmm. kung sakaling wala na akong pag-asa, kung may magmamahal ulit sa'yo, at handa na ring maging ina ng ating anak, Micaela, huwag mong sabihin yan. Huwag mong isipin ang kamatayan. Dahil mas lalong magagalit sa akin si tatay kung mangyayari yan. Nakaluto na ako ng pananghalian ninyo, Micaela. Ihahanda ko na lang. Nay Ustang, naiiya na ako sa inyo. Kung bakit kasi nangyari sa akin to. Anak, huwag mong isipin yan. Kung hindi mo kayang maglakad patungo sa kusina, ikukuha na lang kita ng pagkain mo dito. Hindi, Nay. Pipilitin ko pang maglakad. Oo, mag-ingat ka. Humawak ka sa akin. Aalalayan kita patungo dun sa kusina. Nay Ustang, nahihirapan na ako sa sitwasyon kong ito. Mamamatay na lang sana ako. Ay, anak ko. Ay, huwag mong isipin yan. Isipin mo ang mga anak mo. Ang mga anak ko. Nay Ustang, Micaela, huwag kang umiyak, anak. Sandali lang. Kukuha lang ako ng iyong makakain. hindi na, Nay. Alalayan mo na lang ako.
Miss ko na rin makaharap ang aking mga anak sa hapagkainan. At naway gumaling ako nang maalagaan ko ang mga anak ko. Nakausap ko minsan si Ruben, Micaela. Nalaman kong may sakit ka. Simula noong ipinanganak ko ang ikatlo naming anak, Laura. Ngunit bumubuti naman ang aking kalagayan ngayon. Mabuti naman kung ganon. Magpagaling ka. Ang mga anak niyo ni Ruben ang isipin mo. At huwag kang mawawalan ng pag-asa. Oo nga, friend. Pero alam mo, nung dalaga lang ako na nagkaroon naman ako ng sakit na malubha. Pero ngayon, kung mamamatay ako at maisipan ni Ruben na mag-asawa ng iba, gusto ko, ikaw ang magiging asawa niya. Ha? Ano ba yung pinagsasabi mo, Micaela? Friend, hindi ako nang hihinayang na sabihin ito sa'yo. Dahil magkaibigan nga tayo. Hindi yan ang gusto kong marinig. Inuulit ko, magpagaling ka. Gusto ko, pag nagbakasyon ako, nakalabas ka na sa ospital. Sa tingin mo, hindi ako tataba dahil sa pamamalagi ko dito. Ay, oo nga pala. May pinadala akong pera para sa'yo at sa mga anak mo. Friend, lubos akong nagpapasalamat sa'yo. Hiyang-hiya na ako sa'yo. Huwag mong isipin yan, Micaela. Magkaibigan tayo. Pagpasensyan mo na lang kung ano ang kaya kong ibigay. Wala na pala yung kapitbahay ninyo. Asa naman ang iyong asawa? Tay, naghanap pa siya ng ibang trabaho. Natapos na kasi yung kontrata nila. Yan ang sinasabi ko. Kung nakinig ka sana sa akin noon. Tay, hindi ba kayo naaawa sa akin? Maayos na ang kalagayan ko. Pero, yan pa rin ang palagi ninyong sinusumbat sa akin. Oh, parang ayaw mo na rin ng pananilita ko. Hindi sa ayaw, Tay. Pero timbangin naman ninyo ang inyong pananalita. Hinay-hinay naman kayo. Ginagawa naman ni Ruben ang kanyang makakaya. Ngunit, hindi kayo nakokontento. Nagmamakaawa ako sa inyo, Tay. Kung gusto pa ninyo akong mabuhay ng matiwasay. Oh, Laura, halos hindi kita makilala. Gumanda ka lalo. Nagbakasyon ka pala. Alam mo, Ruben, miss ko ng kaibigan ko. Kumusta na kayo? Ay, eto, mahirap pa rin ang buhay. Kahit anong pilit kong magtrabaho. Ganyan talaga ang buhay. Kumusta naman ang mga anak ninyo? Nasa bahay nila Nanay Ustang. Alam mo, mas gusto pa nilang manirahan doon. Simula nang magkasakit si Micaela, si Nanay Ustang na ang nag-alaga sa mga anak namin. O sige, mag-usap muna kayo at susunduin ko muna sila. Dito na nga rin ako kakain para makausap ko kayo. Nagpatuloy po ang aming pakikipagsapalaran sa buhay, Tia Sofia. Dahil sa hirap ng buhay, walang inatrasang trabaho si Ruben. Nagpasada rin siya ng tricycle.
At noong nakabili ng van si Laura, nakipag-usap si Ruben sa kanya nang sa ganoon ay ito ang magmamaneho kung may sasakay. At ito po ang mga sumunod na pangyayari. I will stay in love with you till the end. Ano? Kararating mo lang. Magbibiyahe ka ulit bukas? 3 araw ako mawawala. Kakausapin ko na rin si Nanay Ustang bukas. Ay, nakakaya na kay Nanay Ustang. Nakakaabala na tayo sa kanya. Pero, napag-isipan ko na rin na siya muna ang mag-aalaga sa mga anak natin. At maghahanap ako ng trabaho. Micaela, baka may masabi na naman si tatay na hindi ko kayo kayang buhayin. Huwag mo nang isipin si tatay. Hindi ka ba nasanay sa kanya? O sige, ikaw ang bahala. Mas maganda sana kung makausap natin ng mas maaga si Nanay Ustang. Pero wala akong panahon. Lalo na't magbibiyahe ako bukas. Ako na ang bahala. Madali namang kausapin si Nanay Ustang. Ay, kung pwede lang sana. Ako na lang ang magtrabaho. Maintindihan mo sana. Ganyan talaga ang mag-asawa, Ruben. Kailangang magtulungan sila. Sobrang saya ng mga anak mo, Micaela, nung dumating ka. Alam mo ba, namimiss ka na nila. Talagang nagagalak ako, Nay Ustang. Kahit ano ang aking pagod, nawawalang mga ito dahil sa kanila. Sila ang nagiging tibay at inspirasyon ko. Ay naku po, malamang ang tatay mo na yan. Ha? Matagal ka na niyang hinihintay. Kanina pa yan. Bumalik. Baka siya na yan. Ustang, andyan ba si Micaela? Nandito ako, Tay. Pasok po kayo. Hindi po nakalakang pinto. Iwan mo muna kami, Ustang. Gusto kong kaming mag-ama muna ang mag-usap. Sige. Pupuntahan ko muna ang mga anak mo, Micaela. Titignan ko kung anong ginagawa nila. Talagang hindi ka na kayang buhayin ni Ruben. Tay, hanggang ngayon pa, hindi pa rin maganda ang trato ninyo kay Ruben. Gusto ko lang siyang tulungan. Dahil nahihirapan siyang buhayin kayo. Ganyan talaga ang mag-asawa, Tay. Kailangang magtulungan. At para rin sa kinabukasan ng aming mga anak. Paano kung magkasakit ka muli? Sana'y hindi na mangyari yan, Tay. Kapag may masamang mangyari sa'yo, hindi ko mapapatawad ang asawa mo. Wala pa si Ruben, friend. May biyahe ulit siya. Aba, sunod-sunod ang biyahe ni Ruben ha. Ay, sinabi ko nga sa kanya, wala nang pahinga yung sasakyan niya. Baka masira pa. Talagang ganyan. Mapapagod at magkakasakit ang tao. Oh, kumusta ka naman, Micaela? Masaya naman ako. At okay na ang aking kalusugan. Dalangin ko nga, hindi na sana ulit ako magkakasakit ng malubha. Pero nagtatrabaho ka. Mag-ingat ka. Uminom ka ng vitamins para lumakas ka. Magpapadala ako para sa'yo. Laura, friend, sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Naiyak na ako sa aking galak. Malaki talaga ang tulong mo sa amin. Masaya akong nakakatulong. Inuulit ko, bantayan mo ang kalusugan mo. Oo, friend. At
Salamat. Buti na lang at naayos kong mabuti itong tahanan natin bago dumating tong bagyo. Ay, sana naman hindi tatagal itong pag-ulan niya. Maraming araw ang masasayang. Ganyan talaga ang buhay. May mga pagsubok na darating. Anak, lubos akong nagpapasalamat dahil pinatuloy ninyo ako sa inyong bahay. Nahihiya tuloy ako sa inyo, Ruben. Patawarin mo sana ako. Tay, wala kayong kasalanan. Naiintindihan ko po kayo. Iniisip nyo lang ang kapakanan ni Micaela. Alam niyo, Tay, masayang masaya ako. Gumanda na ang pakikitungo ninyo kay Ruben. Micaela, huwarang asawa si Ruben. Hinahangaan ko ang inyong pagsuporta sa bawat isa. Sa kasalukuyan, Tia Sofia, nag-aaral na ang aming mga anak. Inaasahan ko rin na sa pamamagitan ng aming pagtutulungan bilang mag-asawa, ay naway maibigay namin ang magandang buhay sa aming mga anak. Nagpapasalamat rin ako sa Puong May Kapal dahil hindi na ulit ako nagkasakit ng grabe. At ito po ang itinuturi ko bilang rekwerdo dahil ang pinagdaanan kong sakit ang siyang naging pagsubok sa aming mag-asawa na akala ko noon ay hindi na namin malalagpasan. At dito po nagtatapos ang aking karanasan sa buhay. Ang lubos na nagpapasalamat, Micaela. I have loved you more than I. At dyan mga kaibigan, nagtatapos ang karanasan sa buhay ni Micaela dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang sulat ni Micaela ay isinaayos ni Delfin Dumayas at sa direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, hinahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Love